Umaga po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng Bagyong Yolanda, ako po ay na-assign sa isang parokya na sira ang simbahan at kumbento, pero mas totally na damage ang kumbento. Kaya nung lumipat ako doon, meron silang pondo na pera para magpagawa ng isang bagong kumbento. Nung kami ay nakakuha ng isang kontraktor at magsisimula na dapat ang construction, pagkatapos ng groundbreaking kasama ang obispo, a few days after, maghuhukay na dapat ang mga workers para sa pundasyon ng kumbento. Yung kontraktor nagpaalam sa akin, sabi niya, "Father, sana po hindi niyo ako pagbawalan. Meron po kasi akong personal na paniniwala sa lahat ng mga ginagawa kong mga buildings, kailangan po mayroon akong padugo." Sabi ko, anong ibig sabihin po ng padugo? Magkakatay daw ng manok, tapos yung dugo, isasaboy doon sa mga butas na ginagawa nila para sa pundasyon ng kumbento. Sabi ko, simbahan po ang pinapagawa natin, kumbento po ang pinapagawa natin. At simbahan po tayo. Hindi po kasi kami naniniwala sa ganyan. Siguro sabi ko, baka pwedeng wala na lang ganyan. Sabi ng kontraktor, "Father, sana po maintindihan niyo ako. Ginawa ko na po minsan na wala akong padugo sa ginagawa kong construction, meron pong naaksidente sa aking mga workers. Kaya sana po payagan nyo na lang ako dahil yun po ang paniniwala ko, yun din po ang paniniwala ng mga kasamahan ko, ng mga trabahante." Anyway, sabi niya, malakas ang paniniwala ko na pag ginagawa ko ito, maayos ang trabaho, matibay po ang building na aking pinapagawa. Binulungan ako ng pastoral president namin. Sabi niya, "Father, hayaan mo na. Paniniwala nila kasi yun." So sabi ko, sige, ituloy natin. Okay, gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Ang importante, matapos at maging maayos lang ang trabaho. Bago matapos ang construction, may isang trabahante na kuryente. Tumama yung hinahawakan niyang kahoy sa kawad ng kuryente, nalaglag mula sa 3rd floor ng kumbento. Pero buhay, hindi namatay. Sabi ko dun sa kontraktor, "Sabi mo walang mga aksidente." Sabi niya, "Hindi ko nga po alam, Father, bakit nangyari. First time daw niya." Sabi ko naman sa kanya, "Siguro dahil simbahan po kasi tayo. Ang simbahan, although may paniniwala kayong personal na ganyan, pero hindi po kasi tayo naniniwala sa mga ganyan." I was thinking all along iniisip ko, na pagbigyan ng kanyang ginagawa, wala namang masama siguro, dahil yun ang paniniwala niya. Yun nga lang, at that moment, parang siguro, hopefully, na-realize niya na ang kanyang ginagawa, meron man siya mga pinaniniwalaan, pero ultimately, ang lahat ng ginagawa na mga trabaho natin, nakasalalay sa Diyos, at hindi sa mga padugo at mga kung ano-anong mga paniniwala, upang maging maayos at maging ligtas ang lahat. Naalala ko ang karanasan na ito dahil ang kapiyastahan ngayon ay ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At kung ating mapapansin sa Ebanghelyong binasa, isang line lang po yung tungkol sa katawan na sinasabi ni Hesus. Babalikan ko po ang ating Ebanghelyong pagbasa. Sabi sa Ebanghelyo, dumampot ng tinapay si Jesus, matapos magpasalamat, kanyang pinaghati-hati, ibinigay sa kanyang mga alagad. Sabi niya, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Ganun lang po kaikli ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang katawan. Pero sa kanyang dugo, sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas
hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Bakit napakahaba ng sinabi ni Jesus? Ang ikli-ikli lang ng kanyang sinabi tungkol sa katawan. Pero tungkol sa kanyang dugo, napakahaba. Ano ang significance nito or ano ang pwede nating pagnilayan tungkol dito? Kung ating babalikan nung panahon ni Jesus, papaano po ginagawa ng dalawang grupo ang isang covenant, for example? Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, yung ating mga ninuno, si Katuna at sino ba yun? Raha Humabon ba yun? Nawala na ako sa aking history. Nung nagsandugo sila, sa Bohol, meron silang mural ng sandugo ni si Katuna. Ang dugo na mula sa kamay, ipinapatak sa baso, kasama pati yung dugo ng kabilang grupo, ilalagay din sa baso, paghahaluin, at iinumin nilang dalawa. At ano ang significance nito? Ibig sabihin, ang kanilang tribo, hindi na sila mag-aaway. Magkapamilya na sila. Ang kanilang tribo, magiging payapa. Hindi na sila mag-aaway, magkakaroon sila ng pagtutulungan sa isa't isa. Nung panahon ni Jesus, at nung panahon ng ating mga ninuno, ganun din ang kanilang ginagawa. Pinagtitibay ang isang covenant sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ng tao, ang dugo ng ng isang hari, for example, hinahalo sa dugo ng kabilang grupo na hari, iinumin nila, at yun ang magtitibay, magpapatibay sa kanilang kasunduan. Para kay Jesus, ang kanyang katawan at dugo, ang siyang nagpapatibay din ng ating pagiging mga anak ng Diyos. At hindi lamang ito nangyari nung panahon ni Jesus, nung nandito siya sa lupa. Hindi lamang ito nangyari nung ginawa niya ang binasa sa Ebanghelyo kasama ang kanyang mga alagad. Alam niyo po, kung marirealize lang natin ang significance ng gawain na ito, ng sinabi sa Ebanghelyo ngayon, sa bawat pagkakataon na tayo ay nakikiisa sa banal na Eucharistia sa loob ng misa, hindi lang siya reenactment ng ginawa ni Jesus, kundi sa bawat misa, isang pagtitibay lagi ng kasunduan ang ating ginagawa. Na tayo ay magiging bayan ng Diyos at ang Diyos ang siyang magiging tanging Diyos lamang natin. At sa bawat pagkakataon na nakikita natin sa loob ng misa ang pag-transform ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus at tinatanggap natin, ito ang nagiging kasunduan na ating ginagawa sa Diyos. Sa bawat pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, ang Diyos nagiging bahagi ng ating katawan. Ang kasunduan, hindi two separate groups, kundi tayo na nakipagkasunduan sa Diyos, nagiging bahagi ang Diyos sa atin. Yun po ang significance ng bawat pagkakataon na tayo ay nagsisimba. Now, maraming mga tao naman na nagsasabi na ang tinatanggap naman namin sa misa, parang lasang tinapay pa rin naman. Hindi naman talaga siya katawan at dugo ng isang tao o ng isang Diyos. Kaya nga po, ang tawag sa Kanya, misteryo. Hindi ko alam kung napapansin nyo pa. Pero pagkatapos lagi ng consecration, tinataas ng pare ang tinapay, ang ostya, tinataas niya ang alak. Tapos luluhod. Pagkatayo ng pare, ano ang sinasabi niya habang tayong lahat ay nakaluhod? Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ibig sabihin,
Pagkatapos ng consecration, ang sumusunod nito, ipinapahayag natin kung ano ang ating nakita sa loob ng sa mesa, sa altar, dito sa harapan. Ipinapahayag natin. Kaya nga sinasabi ng pare, ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik muli sa wakas ng panahon. And we don't realize it. Dahil para sa atin, very common na kasi. Very common na kasi. Ang himala na hindi natin nakikita sa loob ng banal na misa na nagiging katawan at dugo ni Jesus at nagiging bahagi ng ating katawan, hindi man natin makita ang transformation, ang transubstantiation ng tinapay at alak, sana nakikita natin sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Kung ang bawat isang Kristiyano na tumatanggap ng banal na komunyon, nababago ang kanyang buhay sa araw-araw niyang pagsisimba at sa araw-araw na kanyang pagtanggap ng banal na komunyon, yun po ang himala. Yun po ang himala. Hindi mo man makita ang himala ng pagbabagong anyo ng tinapay at alak, pero nakita mo naman ang pagbabago ng buhay ng iyong kapatid dahil isinama mo siya sa misa, dahil tumanggap ka ng banal na komunyon, dahil araw-araw nagsisimba ka, dahil kayo bilang isang buong pamilya, sama-samang nagisimba sa loob ng misa. Kung ang buhay natin ay nagbabago dahil sa misa, yun po ang himala. Kaya mga kapatid, sa kapiestahang ito ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, tingnan natin ang ating mga sarili. Ang mga maliliit siguro na mga pagbabago. Sasabihin naman natin, hindi ko naman nararamdaman. Hindi ko naman nararamdaman ang pagbabago. Nagsimba na ako linggo-linggo, tumatanggap ako ng komunyon linggo-linggo, wala namang pagbabago. Yun ay hindi dahil, kasi hindi natin nare-realize ang kahulugan nito sa ating buhay. Isang madre, ang narinig ko, sabi niya, yung mga nanay daw, yung mga nanay na nandito, kayo lang daw ang makapagsasabi sa inyong mga anak na ito ang aking katawan at dugo. Totoo, di ba? Ang isang nanay, siya lang ang pwedeng makapagsabi sa kanyang anak, etong anak ko, ito ang aking katawan at dugo. Dahil totoo nga, nang galing sa katawan at dugo, tayo na kanilang mga anak. I mean, I'm not saying na yung mga tatay walang contribution, hindi ko sinasabi ang ganon. Pero ang nanay, siya lang talaga mismo makakapagsabi na, itong anak ko, ito ang aking katawan at dugo. At kapag sinabi mo yun, kayo lang po ang may karapatang makapagsabi niyan katulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. If only we realize, we will be able to realize ang lalim ng kahulugan, ng misteryo na ating tinatanggap sa loob ng banal na misa. Makikita natin ang kahalagahan nito sa ating buhay bilang Kristiyano.